Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. So, continuation ulit siya sa akong report ng aking graph. So, dili ko magsugod sa testing method for quality assurance. So, muna ang mga common testing method. So, and quality assurance, testing for appearance, texture, weight, and color. Nag-involve, so, ano ba yung si Sir Vernon nga, ang katong quality assurance, ang quality assurance ang katong sensory evaluation, same rabi ako sila, na nag-depende sila sa subjective kung sa ipagtanaw sa tao. So, ako na lang binisa ang ilahang definition. So, pareha sila overall nga para ma-ensure na ang product is nakakonsider sa standards. So, una is physical check o physical test. So, i-check ninyo ang appearance, texture, weight, and color. So, siya is nakafocus na siya sa visual characteristics sa isa ka foods. Kung kung saan makita niyo siya sa external bitaw, na kung saan ang foods like ang size niya, ang iyang shape, ang iyang surface integrity. Pag yun ang surface integrity, ang softness sa foods or kanang roughness, based lang sa pagtanaw lang nato nga managkain na siya or tulong na siya. Then, visual inspection. So, kana is, i-evaluate niya ang product kung ang food ba is uniformity. Pag ito uniformity is pareha-pareha sila tanan. Then, siyempre, opposite sa kung na ba siya mga imperfection ba siya or kung pareha. Then, sa digital image processing code, nagmuna ko nagamit ang cameras and algorithm para ma-analyze nyo ang contour and surface damage. Pag little contour, ang physical appearance sa isa ka food, kung sakto ba siya or kung nasa yung damage. Then, dira na nyo mahibawaan kung ma-fail ba sila or kanang good ang iyahang physical. The next is ang static measuring instrument or kanang tools siya nga point aesthetics. Muna siya ang mag-measure sa gloss and surface texture. So, muna siya. Siya bitaw ang mag-measure sa light and sa surface para siya ang mag-assess kung saan ang makita or appearance sa isa ka foods. Like, for example, ini siya ang purpose sa dual camera system is siya ang mag-measure sa gloss and image. So, ang katong kain na, di ba, kay ang physical or external na makita sa tao, ang na siya is mismo ang machine or ang tools na makita, nga dili makita sa mga tao. So, nasa siya sa pinaka-deep or sa internal parts na sa pagkaon. Then, muna yung purpose sa dual camera. So, siya ang mag-analyze sa texture and surface sa roughness sa foods. Then, siya ang mag-detect kung nabay scratch ang pinaka-ilaw sa food, polishing o na yung mga defect. Then, siya sad ang mag-assess kung ang pag-paint. Di ba na yung mga pagkaon nga pintalan or paint? So, siya ang mag-buwan kung sakto ba ang pagka-paint or muna siguro perfectionist siya ba. Kung dili siya matarong o process sa tao, diha siya i-test para masakto siya. The next is texture testing. So, ang purpose niya is siya ang nag-evaluate sa physical and mechanical properties sa food by applying control food. The next is texture profile analysis. So, siya ang mag-simulate. Pag yung nag-simulate, is ka ng ranking. Mura mag-pretend bitaw ka nga yung chewing. Di ba pag chewing kay usap? So, pwede mo siya kailang gabitan ng gamot kung makita niyo mo, para ma-measure niyo siya ang hardness niya, impregenness of stick together ba ang saka foods. Kana siya mo na yung purpose nila sa texture. Then, next is mechanical test. So, ang shear test is mo na siya, pag may tag-shear test, kanang ikat dito ninyo ang foods, then dyan ninyo may bawaan kung humok or gahi ang pagkaon. Then, pag may po tag-puncture penetration test, mga siya ang kanang o siya ang mag-measure sa resistance sa isa ka food kung unsa siya ka dugayon malayo ang mga ng pagkaon bitaw kung siya ka dugayon o siya ka dugayon na pagkaon. Then pag yung tag-break snap, so siya sad ang mag-break sa pagkaon like para sa biscuit bitaw, di ba kay sa pag mag-test sa sila or kanang bitaw ng ila, then makuha nila og na something sa ilaw or na ay mga detect. Then next is X-ray CT system. Then siya sad ang non-destructive, siya ang 3D image na mag-examine siya sa internal structure or sa pagkaon like para sa, di ba, sa pan
before mo siya iputo sa silupin, imo sa sidyang Relax. relax kay pag imo siyang diretso og sarado na possibility Moist. na mag-moisture siya. So unay magpuyo ang mga microorganism nga mag-food poison sa mga Tao. The next is weight testing. So ang weight testing is sinasad ang mag-weight sa quantity o legal standard. So una also i-check nimo ang product kung same ba sila o kanang kapug-aton. Same ba sila o limit. Then next is the variation. So magamit siya og pharmaceutical para ma-ensure niya nga pareha-parehasan ang dosage for example kini nga pagkaon is 5 grams gibutang. So tanan pod 5 grams pa gibutang. So mo na ang process niya. Nagbase siya sa kapug-aton. Then next is chemical test. Then ang pH test siya ang mag-measure sa acidity or alkalinity siya. So mag-scale siya 1 to 14. So for example, ang common di bali sa liver pH dapat 4.5 ang iyahang. Di ba kay pag 7 pataas acidic ang pagkaang foods, pag paubos, ito ba? Pag 6 paubos ang alkalinity. So mabilong ang liver sa alkalinity. Then sa acidity test sa 7 pataas. 7 pataas. 7 pataas. Alkalinity. Ang 7 paubos mo na ang acidity ay so nabilong na ang liver sa acidity. The next is acidity test or titratable acidity. So suggested ang mag-measure sa total acid content. Like kung lactic pa siya, citric o acetic acid. So for example, ang nabilo ang pinto 4 pa ingon sa 8%. So nabilang siya sa 6. Baliktad. Baliktad lagi. Test. So suggested ang mag-determine sa water percentage sa food. So example, sa dried fish, dapat 15 to 20% ang water percentage niya. So kung sobrahan siya, so kung mayroon siya sa 15 pataas, yung possibility nga sobrahan na ang moisture niya, natasay magpuyong ang mga microorganisms inside kay moist lang siya tayo. Then next is preservative test. Suggested ang mag-detect sa mga chemical preservatives like sodium, benzoate, o nitrates. So example, sa soft drinks is na siya contains siya of sodium and benzoate. Next is Basa eh. microbiological test. So, tanisan siya from the word micro, so mga gagmay siya ang mga microorganisms yan, gagmay nga nasa food. So, gamitan nimo siya og microscope para ma-detect nimo ang mga harmful bacteria like Salmonella and E. coli. Then, ang purpose niya, para ma-identify nimo or ma-detect nimo kung bacteria ba siya, molds ba siya, or yes. Then, ang main concern niya is para ma-quantin mo kayo. Pwede mo siya mag-cause of foodborne illnesses or food poisoning. Then, ang common test. Salmonella test. Kanang mga virus. Okay, ang kadalasan na siya sa mga ilaw mga chicken, egg, o meat. So, dapat, kanang mga food is walay 25 grams sa food. Kaya kung posibilidad nga na fail siya or pwede mo na itong makan siya nga as revolt or reject na pagkaon. Then sa E. coli test, ma-apply siya sa mga beef, vegetable, water, milk. So dapat naas siya awas